halaga ng foreign direct investment sa buong mundo bumaba ayon sa World Investment Report ng United Nations. Ang detalye sa ulat ni George Bandol. Bumaba ang halaga ng foreign direct investment sa buong mundo ng 16% o $1.2 trillion. Ayon sa World Investment Report ng United Nations, pinakamababa pa rin ang mga FDI sa African continent. Habang tumaas naman sa 55% ang mga FDI sa mga developing economies ng Asia tulad ng Pilipinas. Dahil dito tumaas ang FDI sa Pilipinas ng $6.2 billion, di taas ng 65.9% kaysa sa mga FDI noong 2013. Pero ayon sa Philippine Institute for Development Studies at UP School of Economics, nananatiling mababa ang FDI sa bansa kung ikukumpara sa mga bansa tulad ng Vietnam at Malaysia. Ayon sa UN, pinadali na ang paglalagak ng mga investment sa mas maraming mga bansa, subalit nananatiling restrictive ang ekonomiya ng Pilipinas lalo na sa usapin ng pagmamayari ng lupa ng mga dayuhang kapitalista. In general, our investment regime, investment incentives regime, compare well with those of other countries. The problem though is that in the case of the Philippines, it seems to me, and probably I'm ignorant of this, my comment, it seems to me that one, there are several incentive-giving bodies in the Philippines. You talk of BOI, then you have DIPEZA, and then you have other authorities. In other countries, they only have one. Investors talk to one. There's uniformity of procedure standards. I think it is about time, that we relax foreign equity restrictions. But with so many, and I think it would help in our PPPs, in our other areas, that we want to improve on. So yes, I think it's one of the major impediments. Ang World Investment Report ng UN ay nagpapakita rin ng mga batayang pulisiya at programa ng ibang mauunlad na bansa na maaaring gawin sa Pilipinas para lalo pang makahikayat ng mga investment at magkaroon ng maraming trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.